everyone! Magluluto tayo ngayon ng fettuccine carbonara. So maglagay tayo ng cooking oil at painitin natin ito. Magsutay tayo ng garlic. Onion. 1 pound ng chicken thigh, and then slice nyo po ng medyo maliliit ng cubes. Pwede rin nyo namang gamitin ang chicken breast. Kaya lang guys, ako ang chicken thigh ang ginagamit ko para po kasi mas malasa. And then let it saute hanggang maluto po ang ating chicken at hindi ito magiging malansa. As you can see, lumalabas na po ang juice ng ating chicken at medyo naluluto na po ito. At pwede na nating ilagay ang ibang mga ingredients. 1 can of Spam, yung less sodium po ang ginamit natin. At i-dice nyo po o i-cubes nyo ng gantong kaliliit. Guys, kung wala po kayong Spam, pwede rin naman kayong gumamit ng luncheon meat. Lutuin lang po natin ang ating Spam para naman po ito ay lumasa sa ating niluluto. Add the bottom mushroom. Ang ginamit ko pong bottom mushroom dito ay fresh. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng bottom mushroom na nasa can. Pag po can ang ginamit nyo, 1 can po ang gagamitin nyo na bottom mushroom. And then, slice nyo ng ganito ang inyong bottom mushroom. At hayaan nyo pong maluto ang inyong bottom mushroom. Add 4 tablespoons of butter. At hayaan nyo po itong mag-melt sa inyong niluluto. By the way guys, pwede nyo pong ipang-saute yung butter. Or pwede nyo po ring ilagay pag naluto na or nasaute na ang lahat ng ingredients. Katulad ng ginagawa ko. Nasa inyo po yung kung ano po ang gusto nyo. Add 2 cans of cream of mushroom. Add fresh milk o kahit anong milk na meron kayo, pwede po yun. Add 2 cans of milk. Kung ano po yung dami ng aking cream of mushroom, ganun din po ang dami ng aking milk. At dahil nilagyan natin ng 2 cans of cream of mushroom, kaya 2 can din po ng fresh milk ang ginamit natin. Add 1/2 tablespoon of salt and 1/2 tablespoon of ground pepper to taste. Ngayon, tikman po natin ang lasa ng ating niluluto. Guys, ang sarap! Mag-add tayo ng 2 tablespoons of cheese. Tikman ulit natin guys.
Perfect na po yung lasa, guys. Intayin na lang po natin na medyo lumapot ang ating sauce. At guys, ready na po ito. Pwede na nating iserve sa ating pamilya. At ngayon naman guys, magpa-fry tayo ng bacon at palulutungin natin ito at gagamitin nating toppings para sa ating fettuccine carbonara. Naglagay ako ng paper towel at doon ko po pinatong ang ating bacon para ma-absorb pa niya yung excess oil ng ating bacon. At pinupunasan ko pa po yung ibang oil para matanggal talaga guys at wala siyang oil na matira. At ngayon, i-chop natin ito para maging bacon bits. Ganyan guys. At kung medyo nahihirapan naman po kayo, pwede kayong gumamit ng food processor. Ayan guys, pwede nyo pong gamitan ng food processor para po mas mabilis. Nakita nyo guys, wala pa pong 1 minuto, tapos na, 'di ba? Mas madali. At ngayon, nagpakulo na po ako ng water para sa ating gagamiting noodles. Mag-add tayo ng konting cooking oil at 1 teaspoon of salt. Then, lagay na po natin ang ating fettuccine noodles. Bago nyo lagyan ng cover, pag-iwahiwalayin nyo po yung inyong fettuccine noodles. Kasi guys, na-experience ko po dati, nagdidikit-dikit siya, kaya pag-iwahiwalayin nyo po. At ito ay pakukuluan nyo ng 12 to 13 minutes para al dente po ang inyong noodles. After 12 minutes, checkin nyo po ang inyong noodles kung ito ay luto na. Pag ito ay luto na, itapat nyo po sa running water para tumigil na ang kanyang pagluto pa at hindi po maging malabsa ang inyong noodles. At ilagay nyo sa isang strainer para mag-drip pa ang ibang water ng inyong noodles. Iayos natin sa isang plate ang ating fettuccine carbonara. Ito na guys ang ating fettuccine carbonara. Sana po nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Until next time guys, bye!